finally na ipatuloy na natin ang paggagawa dito sa ating mansyon. Wow! Surprise guys! Hindi talaga namin ito sinabi sa inyo agad-agad at hinintay muna namin na matapos bago namin ipakita sa inyo. Kasi nga marami talaga sa inyo nagre-request na ipatapos nga daw natin itong gabay dito sa second floor since delikado nga daw po ito. At kita nyo rin naman sa mga videos natin na may mga makukulit tayong pack members na talagang tumatakas at nagpupumilit na umakyat dito sa second floor at delikado nga pag nakaakyat sila. At although ang sabi namin ay hindi rin nga muna kami magpapagawa or hindi muna namin ito ipatatapos dahil ang naging plano nga namin ay hahanap tayo ng lupa para sa pack members para may malipatan nga po sila kung sakasakali man na pumutok ang bulkan pero wag naman sana. Since malapit nga pa tayo sa Bulkang Taal, so yun talaga yung original plan na hanap tayo ng lupa tapos magpapatayo tayo ng panibagong bahay nila. Dahil nagagamit na rin naman nila itong mansyon kahit nga hindi pa gaanong tapos, okay na nga yun basta mag-alat nga tayo ng pera para nga sa lupa at bahay nila. Pero syempre may point rin naman kayo na talagang delikado na nga dito sa second floor lalong-lalo na nga kapag may mga patakas na umaakyat dito, syempre di naman natin kakayanin na may mahulog pa tayong pack members dito. Kasi kahit ano talagang gawin nating pagbabantay at pagpipigil sa kanila maya't maya talagang may nakakaakyat. Kaya naman finally nagdesisyon na nga si mother na palagyan nga ito ng gabay. Bale sa first day ang ginawa nga nila ay kinabit nila yung mga stainless. At kung mapapansin nyo rin nga yung mga stainless na yan ay pa-box imbes na pabilog dahil nga po iginaya nga po natin yan sa stainless na nasa ating gate para matching-matching naman, diba? Ito namang video na to, ito nga po ay second day na nila ng pagkakabit kasi nga sa first day ang nilagay lang nila ay yung stainless and sa second day ito ng mga glass. Bale dyan sa mga may puwang na malaki na yan, glass po yung ilalagay nila dyan. Yes po, opo, diba? Very cute. Although medyo nahihirapan nga yata si na kuya kasi nga andyan yung cage ni Perseus at medyo masikip and hindi rin talaga kasi kami ready. Minsan kasi magsasabi sila na magkakabit sila the day na rin na yun kaya naman talagang hindi na tayo nakapagtanggal ng mga gamit dito. Buti na lang mababait rin sila at sila na nga nag-iipon ng mga gamit. Kasi alam nyo naman itong cage nga ni Perseus ay andito sa second floor at dito na nga po siya naninirahan dahil hindi na nga po siya pwede sa kwarto ko since may baby nga po tayo. Anyways, ito nga pong gabay na ito ang pinapagampalang natin ay dito sa labas at hindi pa sa loob. Syempre, magtataka kayo kung bakit hindi pa gawan yun sa loob. Yun po ay dahil nasa loob ang ating pack members. Hindi rin po kasi talaga pwede na may ginagawa doon tapos nandun din sila. Kasi magiging delikado rin po iyon para nga po sa kanilang health. Lalong-lalo na nga ito mga to minsan ay naghihinang pa rin po at hindi pwede na makaamoy sila ng ganun at makalanghap ng usok at mga gabok galing dito. Kaya naman ito na lang nga muna labas ang unang ipinagawa ni mother para nga okay na rin siya. At kung may plano nga po tayo na ipagawa man yung loob, ang mangyayari nga po ay dito muna magsistay sa labas ang ating pack members. Yes po, all 20 of them ay dito magsistay kung sakali man guys ha na ipagawa natin yung loob din at palagyan din ng gabay. At least diba kung dito sila magsistay sa labas, kung aakyat man sila ay safe na nga po sila at hindi na mahuhulog. Basta ang mahalaga nga po kung gagawin yung gabay doon sa loob ay kailangan nasa labas sila at hindi nila nalalanghap kung ano-ano man yung mga ginagawa. Kaya ngayon talaga ay nagdesisyon ni mother na ito muna yung paggawa imbes na yung loob nga muna. Kasi syempre ang unahin natin palagi ay yung safety rin ng ating pack members. At kung iniisip nyo na hindi na ba tayo hahanap ng lupa kasi nagpapagawa na tayo dito, tinatapos na natin itong mansyon, magpapagawa pa rin po tayo ng panibagong mansyon nila at hahanap pa rin po tayo ng lupa. Opo. Sabi ko naman sa inyo, hindi natin pababayaan ang ating pack members at palagi sila yung ating iisipin. Anyways, lately may nag-comment rin nga po pala, sabi niya hindi naman daw ito mukhang mansyon. Ang yabang-yabang daw natin tinatawag natin itong mansyon. Actually, na-explain na namin ito so many times na sa mga videos natin at alam nyo naman din siguro dahil napanood nyo na. Mansyon nga ang tawag natin dito unang-una dahil nga po ito ay bahay ng mga dogs and bilang bahay ito ng mga dogs, malaki na po ito para sa kanila. Dahil 2-story nga po ito tapos napakalawak pa kaya naman tinawag na naming mansyon for them. At bilang dati po ay sa kubo lang po sila nakatira tapos kami naman ay sa mga gawang mga plywood lang ang tirahan. Ay mistulang mansyon na po ito sa amin. Yes po, opo. Kasi naman kung hindi nyo po natatanong nung nag-uumpisa pa lang po tayo, sa mga apartments po kami nakatira. Yes po, wala po kaming sariling lupa at bahay. Naalala ko nga nung palagi pa kami napapagalitan kasi nga may mga doggies kami. Tapos nasa apartment kami. Tapos yung mga kapitbahay madalas may hanas tungkol sa doggies. Pero dahil nga sa ating pack members at sa sikap rin nga natin, eto nga finally nakabili nga tayo ng lupa at pinatayuan nga natin agad-agad ng bahay ng ating pack members. Yes po, opo, bahay po nila at hindi sa atin kasi kung mapapansin nyo sila yung nasa loob at sila yung naka-aircon doon. Bale noon din kasi sila lang yung nakatira nga dito hanggang sa lumipat na rin nga kami dito at nakiagaw na nga kami ng mga kwarto dito. But still yung katabing lupa nito ay nalupa naman namin ay doon din po
nakatira sina Kuya Edmar nyo at nandun din yung mga rooms nila na talagang gawa-gawa pa rin sa plywood hanggang ngayon. Ay, hindi ko rin talaga mag-gets yung mga tao na palaging sinasabing pinagkakakitaan daw yung mga dogs. Gawin ko kung bakit hindi nila nakikita yung hard work na ginagawa namin para maibigay lang yung best para sa mga pack members natin. Yung mga tao lang kasi talaga sa sobrang inggit nila, ang tendency na nga nila ay mag-bash or mang-hate na lang. Anyways, balik tayo sa video. Eto, hindi nga lang po itong gabay ang pinagawa ni Mother. Kasi nung matapos nga po nila ang pagkakabit ng glass nung second day, sa third day, bumalik naman po sila para ikabit nga po itong gate. Kasi kung papakyatin nga po natin ang pack members natin dito sa second floor, hindi naman po sila pwedeng umakyat dun sa rooftop. Kasi syempre, dun na po talaga sobrang delikado. Since napakataas na nun, baka makatalon pa dun yung mga makukulit. Kaya naman pinalagyan na rin ni Mother nga po ng gate yung papunta sa third floor. Tapos ito nga pong part na to, medyo umuuga-uga siya noon. Kaya naman pinalagyan ni Mother ng pampatibay. Kasi alam nyo naman ang ating pack members, Diyos ko, baka maya-maya isang damba lang nila dito ay biglang magbagsakan ito lahat. Sa lalaki ba naman kasi nila, tapos sobrang lalakas pa, hindi na yun imposible. Kaya nga make sure din natin na matibay nga po ito talaga. At sa last day nga po, dumating rin nga po itong si Kaendong. Bale siya nga po ang may-ari mismo nitong pinagpagawa natin. Syempre, binisita po niya ang gawa at syempre para makita rin niya kung ayos ba at quality ba ang pagkakabit ng kanyang mga tauhan. O diba, pati siya make sure niya talaga na maayos at maganda ang pagkakagawa. At iyan naman ang maganda sa mga business owners, make sure nila na pulido talaga. Nung may kabit naman nila ang gate, finally ay natapos na nga po nila at eto na nga yung itsura niya. O diba, napaka-sleek tingnan. Eto nga pala, pinagpagawa pa ni Mother na isa pang layer ng stainless para siya nga yung magiging hawakan. Bale, eto na nga po siya habang paakyat ng hagdan. O diba, safe na po talaga. At ito nga po yung itsura pag akyat. Minus dakalat na lang mga mare ha. Eto naman na yung gate papuntang third floor para nga po hindi sila makapasok. Pero itong isang makulit na to talagang pasok na pasok pa rin sa third floor kasi syempre napakaliit niya at kasyang-kasya naman siya dyan. Ito kasi si Perseus talagang pauli-uli nga lang po siya. First floor, second floor o third floor man. At eto na nga po siya, napakaganda lalo na kung malinis. Huwag kayong mag-alala,